Pero kung may i-give up kayo na bahay, trabahong maganda, sahod na malaki, Tatagan nyo. Advice ko sa mga nandito na, kung ano yung naranasan nyo, hindi yun yung mararanasan ng mga bagong dating dito. So tama. kung masyadong salimuot yung buhay na pinagdaanan natin noon, including us kasi marami kami pinagdaanan na mahirap. Gusto ko ba talaga? Then, hindi na kayo umabot sa point na you gave up everything in your home country, come here in Canada, and then you ended up with nothing. Ang babaw nito guys pero malalim yung pinanggagalingan nito. Pag may nakita ka na bagong Pilipino dito na naglalaro sa snow, huwag mo sabihin na, enjoy mo na yan. Pagdating ng panahon, ayaw mo na yan. Mayroon sila mag-enjoy. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta and I am Joy. This is my husband Kiko. Kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell button para naman updated kayo sa ating mga bagong mga videos. So for today's video nga guys, meron kaming i-discuss sa inyo, i-share sa inyo. So maraming nagme-message sa amin personally ng mga friends namin, relatives, at ganun din naman sa ating YouTube channel na nagtatanong, is it still worth coming here in Canada? And ano ba ang lagay ngayon? So for today, pag-uusapan namin kung ano yung aming mga magiging advice sa mga tao na aspiring pa rin to come here in Canada. So ano nga ba ang ating maibibigay na advice? Mauna ka. Okay. Una ka lagi para meron akong So, ako, ang una kong may advice talaga is do your research. Kasi kung dati, mahirap nang mag-Canada, I think it has been harder now. Dahil, number one, may enough na workforce ang Canada inside Canada. And coming here will be tough kasi nga naghihigpitan na. So, ayan. It doesn't mean na hindi magluluwag again in the future. Pero as of this very moment, it was taken today, it's January of 2025, pahigpit na po talaga ng pahigpit ang mga rules for immigrants na papunta dito sa Canada. So, yun yung unang-unang masasabi ko is do your research. So, kung dati mahirap na, ngayon mas mahirap pa. So, yun. Sa akin siguro ngayon, mas maganda yung magiging immigration dito sa Canada kasi 'di ba yung time na madali mag-migrate dito. So, hindi naman wala kang dinadaw na tao dito, pero marami kang makikita na at maririnig yung mga na-stress daw dito. Yun yung mga feeling ko na hindi masyadong prepared sa pagpunta dito. So, ngayon dahil siguro sa mga lumalabas na mga video katulad nito o kaya yung mga video ng mga nagbo-vlog tungkol sa Canada na mga nadi-discourage na yung iba. Marami na rin sigurong umatras dyan na gusto pang mag-Canada na mahirap naman pala dyan. Ganito lang pala yung sahod dyan. Maliit lang, malamig, sobrang lamig, tas hindi pa maayos din yung buhay. Kumbaga parang puro utang nga daw dito. So sa nakikita ko ngayon, yung mga nagme-message ngayon, saka yung mga gustong pumunta dito sa Canada, sila yung mga tao na ready silang mag-migrate. Ready in terms of yung experience na baon nila dito, yung finances nila, ayos yung finances nila. Ang may advice ko nga, ngayon, ang may advice ko nga, gawin lang nila yung mag-research, kamukha ano sa'yo, na tignan kung saan nila mamamaximize yung mga experience na baon nila dito. Kasi sa totoo lang kahit naman lagi nilang pinag-uusapan yung shortage ng trabaho dito, kung meron kang sapat na experience, kung meron kang sapat na knowledge, o kaya yung, alam mo yun, kung paano mo ibebenta lang yung sarili mo, makakahanap ka ng trabaho dito. Siguro yung iba medyo ma-offend kapag narinig na dali naman makahanap ng trabaho dyan sa Canada. Pero sa totoo lang, kung ready kayo na magpunta dito, alam nyo yung mga aabutan nyo at alam nyo kung ano yung pinapasok nyo. Magiging madali yung buhay nyo dito. And again, bashers are all welcome. Ang another ko naman na maa-advise siguro sa mga gusto pang mag-Canada ay brace yourself. Talagang mental preparation. Ngayon kasi, di ba, yung mga open work permit, yung mga spouse, mga dependents, pinapahirap na nila, di ba? So talagang mag-ready kayo physically, mentally, emotionally na it's gonna be a hard experience, it's gonna be a hard journey na sa totoo lang, pag naman talaga pinaghirapan natin, mas na-appreciate natin, di ba? So, ayun, talagang i-ready nyo lang yung sarili nyo na mahirap tong papasukin ko. So, kung
kayo ay hindi ready sa ganung kahirap, 10/10 ang hirap, siguro, let's think again, is Canada really for me? So, yun. Para sa simula pa lang, alam nyo na, 5/10 lang ako sa Canada. Hindi ko sure kung gusto ko ba talaga. Then, hindi na kayo umabot sa point na you gave up everything in your home country, come here in Canada, and then you ended up with nothing. Diba? At babalik din kayo dun sa inyong home country. So, yun lang talaga. You have to be very, very sure that number 1, you really love Canada. Number 2, you can overcome all those struggles, all those hardships. If you're not ready for all of those, then think again, is Canada really for you? Yun yung... Kasi kung hindi naman para sa inyo talaga ang Canada, hindi kayo masyadong sure, I just wanna give it a try, don't give up anything sa inyong home country. Pero kung may i-give up kayo na bahay, trabahong maganda, sahod na malaki. Tatagan nyo loob nyo. Ay, talaga naman, talaga. Hindi madaling magsimula ulit from scratch. Hindi talaga para sa lahat yung Canada. Tama yung sinabi mo. Madami dito na de-depress talaga. Tapos, siguro sa atin naman na nandito na sa Canada, sabihin mo na yung mga boboto na, 'di ba? May mga, let's be aware, let's be mindful, talagang kung ano yung sinusuportahan natin, sino yung sinusuportahan natin, at sino yung binabash natin. Kasi, syempre, maraming pro-Trudeau, anti-Trudeau, mas marami yung anti, kaya nga siguro siya nag-step down. Para sa akin, ito para sa akin to guys. Very political to, very opinion Kaya ko to. nga, Mababash ingat tayo ka. nito. So, ito, para sa akin, walang best na leader. Kahit saang bansa pa yan, sa Pilipinas, sa Canada, sa US, walang best na leader. We just have to pick the least worst leader. Parang kung sino yung pinaka hindi masama. Ako, hindi rin naman ako maalam. So, Wala naman tayong alam sa politika dito. share nyo sa amin. Talaga bang napakasama ba talaga ni Trudeau? Binenta ba talaga niya ang Canada? Marami akong naririnig ng mga ganyan-ganyan. Tayong mga nandito taman ay talagang pag-isipan natin kung sino yung boboto natin. At kung meron kayo may isa-suggest, mga links na dapat basahin kasi hindi talaga ako politically intelligent. So, kung may share kayo sa amin, welcome yan. So, going back dun sa topic natin. Sa akin naman, ang advice ko sa mga nandito na, kung ano yung naranasan nyo, hindi yun yung mararanasan ng mga bagong dating dito. So, kung masyadong masalimuot yung buhay na pinagdaanan natin noon, including us kasi marami kami pinagdaanan na mahirap. Hanggang ngayon, kapag kami nanghihingi ng advice sa amin ng mga bago dito, hindi namin nilalagay yung sitwasyon na pinagdaanan namin noon. Naikukwento namin, pero hindi namin sinasabi sa kanila na ganito yung mangyayari sa inyo, ganyan yung mangyayari. Kasi hindi naman ibig sabihin na nangyayari sa inyo, mangyayari sa kanila yon. Yeah. So, wag niyo silang i-discourage kahit pa paano. Nakaka-discourage yun kasi. Nakaka-discourage kasi yun. Isa na lang. Kumbaga, hindi naman porket narinig nyo dun sa bagong dating na gusto niya mag-office work. Nandito na nga siya di ba? Alam natin na mahirap mag-office work pag galing ka ng Pilipinas, sa office work yung hinahanap mo, papunta dito. So, kapag narinig mo yung bagong dating, gusto ko mag-office work, kuya, ganyan, gusto ko ng ganitong trabaho, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo na ma-realize nila kung kaya ba nila o hindi. Malay nyo, makahanap. Si Joy nakahanap agad, di ba? Ng office job. So, wag lang tayong maging siguro negatibo sa mga kapwa Pilipino natin o mga kapwa-tao na kahit anong lahi pa yung bagong dating dito, wag nyo silang i-discourage na gano'n yung mga nangyayari sa kanila. Kasi posibleng hindi at proven na hindi mararanasan ng iba yung hirap na naranasan mo. Proven yun. Yeah. 'Di ba? Parang yung na lang sa snow. Napaka-basic lang na pagpapaliwanag diyan. Hindi naman sa pagdi-discourage. Kumbaga pag may nakita ka na bago na nag-e-enjoy sa snow, ako yung lagi ko sinasabi Ang babaw nito guys pero malalim yung pinanggagalingan nito. Pag may nakita ka na bagong Pilipino dito na naglalaro sa snow, huwag mo sabihin na, enjoy mo na yan. Pagdating ng panahon, ayaw mo na yan. Mayroon sila mag-enjoy. Yeah. Diba? Kasi kami experience. Naka-5 snow na kami pero hanggang ngayon nag-enjoy pa rin kami. Ibig sabihin lang nun, be, ang gusto kong sabihin sa kanila, sa mga nandito na, hayaan nyo yung mga tao maka-experience kung ano yung dapat nilang ma-experience at kung ano yung nakalaan na ma-experience nila. At saka yung unsolicited na advice, yun talaga. Yung parang hindi naman nila tinatanong, nag-go tayo ng mga suggestions natin. Anyway, yun naman ay sa ating mga nandito. Tama naman. Yun naman ay advice sa ating mga nandito. So, sa mga papunta, huwag kayong maniniwala agad sa mga nandito. Yun pala. Tama. So, kung may mga marinig kayong ganon, take
ang advice is always a gift. It's up to you whether you're gonna use that gift or not. So, kung may marinig kayo at sinabi nila na ito yung naging experience namin, kaya mag-ingat kayo, ganyan-ganyan. Alam niyo na. Yan. So, ano lang, put that in a box at pag kailangan nyo na yung advice na yon, bring it out. Haba na lang to pero meron akong i-share na isang kwento na lang. Kaibigan namin dito na sobrang established na sila sa Pilipinas, di ba? Project manager ng ganyan. Tapos na-hire din siya papunta dito as project manager din ng isang company, malaking company. So malaki yung sahod niya, talagang Malaki yung sinasahod na ng mag-asawa, Yeah. di ba? So dumating yung point na kailangan na niyang umalis sa kumpanya kasi hindi na kayang sustain. So okay lang umuwi siya, di ba? Kasi meron pa naman siyang babalikan. Pero ang natutunan ko sa kanya, okay na siyang umuwi ng Pilipinas, pero nung pauwi na siya ng Pilipinas, gusto niya magstay dito kasi may nakita siya na something dito sa Canada na hindi mababayaran ng kahit anong pera. 'Di ba? 'Yun. Pero huwag kayo maniniwala sa akin. Sa akin na lang talaga ang nakikita ko ngayon is yung sa nangyayari sa immigration ng Canada is yung mga mas interesado na mag-migrate dito, alam ko na mas prepared sila. And walang kahit anong masamang tinapay doon sa mga nakapag-Canada na may mga masamang na experience na dito. Pero masigurado ko ngayon na yung mga taong gustong makapunta dito, sila yung mas malalim yung pinaguhugutan bakit nila gustong pumunta dito ngayon. Ikaw, pupunta ka ba dito sa Canada? Kunyari, Ganito? Hindi. 'di ba? So kung sino yung mga gustong pumunta dito sa Canada ngayon, matitigas ang sikmura ng mga yan. Punyewan. See you soon, guys. Tama yung tinanong niya na kung ako ba ganito yung sitwasyon, nabasa ko na sa news na ganito. Kahit siguro gaano kong kagustong mag-Canada, hindi ako pupunta sa Canada sa panahon na to. Yan. At it means a lot coming from me because it is my childhood dream talaga na mag-Canada. As in, ang layo ng Canada sa akin personally ang layo ng gap ng Canada sa Australia at New Zealand sa akin na preference ko. Kasi nga, childhood dream ko talaga Canada. Saka literal na malayo. Oo, ang layo talaga. So, yun, childhood dream ko talaga siya. So, para akong magsabi na sa panahon ngayon, nakita ko yung nangyayari sa Canada, magka-Canada ba ako? Hindi. It means so much coming from someone whose childhood dream is really to be a citizen of Canada. So, sa panahon ngayon, I'll probably go for other options. And it doesn't mean naman na pag pumunta ako sa option 2, option 3 ko, ay hindi pa rin ako magka-Canada. So, hindi pa lang siguro ito yung right timing. Kasi, hindi talaga. Napakahirap ngayong sa panahon ngayon na kahit nga ako nga na citizen tayo ako para sa akin citizen na ako dito, parang hindi, dahil nga immigrant ako, somehow I feel a bit unwelcome pa. Na parang, kasi part ako nung hinihigpitan nila, although nalagpasan ko na yun, I was once in their position. And pag sinabi na ayaw na namin sa immigrant or hihigpitan na natin ang pagiging immigrant, blah, 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 I just feel na parang bakit? Doon ako nang galing. Paano kung ako yung inabutan? So, yeah, may sa puso ko na parang nakakalungkot na ganun yung mga naging sitwasyon. Pero yun pero kung gusto mo mag-Canada talaga, may means kang makapag-Canada, qualified ka sa mga nanditong stream, pumunta ka dito, wag kang magpapigil kahit kanino kung alam mo na gusto mong subukan. Walang mawawala kapag subukan mo. at saka mas magsisisi ka. Kaya kami nasa Alberta ngayon, guys. Ayaw namin magsisi. Ayaw namin yung what if in the future. Ayaw namin na what if lumipat tayo ng Alberta, naging okay pala. Parang ganun. Na pwede pa naman kaming bumalik sa PEI, pero nandito kami because we wanna try, and then if we fail, then we go back, rather than we didn't try, and in the future, lagi namin tatanungin what if. Ganun ako lagi, kahit sa work. Kaya dahil dyan, see you soon, USA. Yung mga nanonood ng mga taga-Amerika, kita-kits tayo. Po. Oo, meron tayong shout out ko lang, hindi ko alam yung pangalan Arizona. niya, pero meron tayong retiree from Arizona na talaga namang sumusubaybay sa ating mga video. I think it's Tito, di ba? Tito, maraming salamat po sa pag-watch nyo sa amin, sa mga advice nyo. Hindi man kami laging nakaka-reply. Na-appreciate po talaga namin na nanonood kayo, nagko-comment kayo, nagbibigay kayo ng advice sa amin. Sobrang grabe. Sana magkita tayo in Arizona soon. Ay! Para walang what if. Puntahan natin lahat. Para walang what if. Pumunta tayo ng Arizona. Alright. Thank you so much guys for watching. We'll see you again on the next one.
Bye!